Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mag-igagaw nga edad 14 ug 15 anyos nga mga lalaki patay human gipaarakan ang ilang sakyanan sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Snatcher nga ng biktima og 61 anyos nga babae sa Kalinan, Davao City, sikop sa nagpakabanang katawhan. Mag-inahan nga giingong na maligya og mga hubo nga pictures ug video online sa ilang menor de edad nga paryente, sikop sa Cagayan de Oro City. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Patay ang duha ka magigagaw nga menor de edad nga pulos lalaki human gipaulanan og bala ang ilang sakyanan sa duha ka mga armadong sospek sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Ang insidente sa pagpamusil nakuhaan og video. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nakuhaan og video sa netizen kining pagpamusil sa mga sospek nga sakay sa kolor puti nga sakyanan nga wala kunoy plaka og gipaarakan og pusil ang usa ka sports car. Mitabok pa sa Picas Lane ang usa sa mga sospek samtang gipaarakan sa usa paduol ang mga sakay sa sports car. Ang sospek nga mitabok sa Picas Lane nagpaduol sab kini sa sports car ug nagpaarak sab sa iyang pusil. Taod-taod giduol pa nila ang unahang bahin sa maong sakyanan nga daw gisigurado nga napatay gayud ang ilang target. Ang maong insidente nahitabo sa kadalanan sa barangay Labo-Labo Mother, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur pasado alas 5 sa hapon kagahapon. Sa pagsuta sa mga residente ug kapulisan sa maong sakyanan, dunay duha ka mga lalaki ang naligo na sa kaugalingong dugo. Ang usa niini ana sa front seat samtang ang usa ana sa back seat. Matud sa Maguindanao del Sur Provincial Police Office, mag-igagaw ang mga biktima nga nag-edad 14 o 15 anyos nga pulos lalaki. Residente kini sa barangay Kulalo, Mamasapano sa maong probinsya. Gisuwayan matud pa kini og dala sa ospital. Apan gideklara kining dead on arrival. Yung dalawang victim po board the four-wheel vehicle from Ampatuan heading to Poblacion Sharif Aguac. Yung dalawang biktima po ay sinundan din po ng isang four-wheel vehicle. Initially, dalawang suspect din po yung ating tinututukan na may kagagawan po nitong pamamaril. Na-recover sa crime scene ang 40 kabasiyo sa bala sa di pa masutang kalibre sa pusil. Blanco pa ang kapulisan sa motibo sa pagpamusil. Diyan po nakasentro yung follow-up investigation po natin. Katunayan ngayong umaga ay may mga tropa po tayo, may mga investigador po tayo na makikipag-coordinate at babalik sa crime scene upang makakalap ng additional evidence or witnesses na pwede pong tumulong dito sa kaso po natin. Samtang gilimod sa Philippine Drug Enforcement Agency sa BARM nga ilahang mga personahe ang mga sospek sa maong pagpamusil. Some video clips circulated in the social media and some individuals spreading false accusation about the involvement of the PIDEA as in the event. So that is why the PIDEA Regional Office BARM issued a statement denying that the agency is involved in the event. Gitagad na matud pa sa kabanay ang patayng lawas sa mga biktima kinsa wala pa miluwat og pahayag. Nagpadayon pa ang lawom nga investigasyon sa otoridad. Efren Mamak, One Mindanao. Usa ka babaeng senior citizen nga naninda og kandila gawa sa usa ka simbahan sa Barangay Kalinan proper, Davao City ang gilabnian og mahalong kwintas sa iyang lalaking customer. Sospek na dakpan sa tabang sa mga nagpakabanang katawhan nga nakasaksi sa hitabo. Ani ang report ni Argil Relator. Gitabangan na og pugong aron dili makasiba kining lalaking nakahapa na sa dalan sa mga nagpakabanang katawhan. Ang maong lalaki suspect di ay sa pagpanglabni og kwintas sa 61 years old nga si alias Susan nga namaligya og kandila gawa sa simbahan sa Dato Abing Street, Barangay Kalinan proper sa Davao City, Huwebes sa buntag. Sumala pa nga nipalit matud pa og kandila ang suspect sa pwesto sa biktima sa dihang. While nagsakay siya sa iyahang motorcycle, sir, nagtunol ang kaning biktima nato, nga 61 years old. While nagtunol is iyang gilabni
ang kwintas sa biktima nato. And while iyang gilab ni nagunitan siya sa biktima, Naguyod matud pa ang biktima, dihang wala gayud niya buhii ang suspect nga nipadaga na sa gimanehong motor. Apan pakyas nga makasibat. Ni hunong man din na niya. Dato na mo ti transformer. Tapos napo L3. Sige magsyagit sa susan nga. Hold up. So ni hunong ang L3 nakadungog giana niya ang motor mo gipit gani niya. Nya natoy ka ng Motor. natumba niya na igo ang iyang kanang side mirror. Naatlansab sa pagpatrolya sa kapulisan ang maong hitabo. Sa pagpanubay sa Kalinan Police, supervisor sa usa ka opisina, ang 32 anyos nga lalaking suspect. Ang pagka-addict niini sa online sugal matud pa ang nagtukmod kaniya nga himuon ang krimen. nabuhat ni niya gumikan kay na nabuang siya sa sugal or kaning ginatawag nga scatter, sir, no. And then one of the reasons po ni sa, sir, nga ang mabuang ka sa sugal mao nang mangawat na lang ka, so mao ni resulta sa iya, sir, no. Mao nang remind nato sa tanan nga dili ta mo appeal sa isa ka butang, dili na to kaya nga suportahan ang bisyo, sir, no. Na-recover ang naputol na nga Thailand gold necklace nga nagkantidad og 80,000 pesos. Gipasakaan na og kasong theft ang suspect kinsa wala na ipahayag. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Maginahan nga gingong nagapamaligya og hubo nga pictures ug video sa ilang mga paryente nga menor de edad online na sikop sa kapulisan. Ato ibalik si Argil Relator, exclusive. Kini ang aktual nga pag-aresto sa mga personahe sa Women's and Children's Protection Center Mindanao Field Unit sa mag-inahang babae sa sitio Sarat, Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City, Huwebes sa buntag. Pinasikan ang operasyon sa nadawat nga impormasyon gikan sa ilang foreign counterpart nga Australian Federal Police nga adunay biktima sa online sexual exploitation sa maong lugar. Yung unit natin, undercover investigators natin ay nag-conduct ng in-depth online investigation na kung saan pinpoint natin na dito sa barangay Agusan ang location nito mga suspects. Na-rescue sa otoridad ang 5 ka mga minor de edad kinsa maoy biktima sa mag-inahan nga suspect. Usa sa mga biktima, lalaki ug 4 ang babae nga nag-edad 16 anyos ug pinakabata ang 6 anyos nga biktima. Nasayran sab sa kapulisan nga paryente lamang sa suspect ang mga biktima. Na-recover sab sa kapulisan ang ubay-ubay ka mga cellphone kinsa maoy gituuhang gigamit sa pagkuha og hubo nga litrato o video sa mga biktima. Hindi lang pinag-uubad kundi pinasayaw-sayaw kung ano, nilalaro yung mga private parts ng mga victims. Hinoon, giangkon sa duha ka mga suspect ang ilang nahimong sa laod. Dala matud pa sa ilang kalisod, butang nga nahimo nila ang maong krimen. 5,000 hangtod 10,000 pesos matud pa ang bayad sa matag hubo nga video o litrato nga mapadala niini sa ilang langyaw nga parokyano. Nagid ang pagmahay, guilty na tanan kay syempre ako atong mga igagaw, first kasinto na ako. Pero wala mabuhat kay na to diri ako. Talagang malaking malaking kaso itong hinaharap nila kasi unang-una sa yung Republic Act 11930 natin, no, kung saan yung tinatawag natin na online sexual abuse and exploitation of children ay may kaparusahang life sentence at saka may multang 1 million to 2 million. Temporaryong gikustodiya sa DSWD-10 ang 5 ka minor de edad nga mga biktima aron ipaubos sa debriefing. Nagparayon sab kuno ang investigasyon sa WCPC aron masuta kung aduna bay laing kaubanan ang mga suspect. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Gitubag na ni Vice President Sara Duterte ang tambag sa iyang amahan nga mubiya na sa politika gumikan sa pagpang-ipit kaniya sa mga kalaban sa politika. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil.
Sara, alang kay VP Sara, moabot ra gayud ang panahon nga dili na siya moapil sa politika apan sa karon sang elected official siya doon na siya dakong katungod og responsibilidad sa pagsilbi sa nasod isip Vice President. Ning bag-ulang gipaagi ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa media ang iyang pagpaabot sa iyang tambag sa iyang anak nga si Vice President Sara Duterte nga sa hinanaling panahon mubiya na sa politika. Kini human gipangutana ang kanhi Pangulo labot sa iyang mensahe tungod sa mga isyong ginabato batok sa bise ug sa OVP. As fast as you can get out of politics, maghanap buhay ka ng negosyo basta mabuhay ka lang mapayapa. Umalis ka na dyan sa politika. Huwag kang mag-ambisyon na dahil Vice President ka na. Sa pakikinabi kaniya sa mga sakop sa media sa Bacolod City, gitubag ni VP Sara ang tambag sa iyang amahan. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos na who gave their trust and confidence for me to become the Vice President of everyone. Ato sa House Squad Committee hearing ni adtong Miyerkules, labot sa matud pa extrajudicial killings sa war on drugs sa kanhi Administrasyong Duterte nga gitambungan sa kanhi Pangulo isip usa sa resource persons. Nagkita ang mag-amahan dihang niabot si VP Sara aron mosaksi sa hearing. Aprobado sa bise ang nahimong performance sa iyang amahan sa maong hearing. 1 to 10. Una ang pagsaksi sa Quadcom hearing ni tambong si VP Sara sa Senate budget hearing para sa OVP. Diin giaprobahan sa Senado ang bersyon sa Kongreso nga 733 million pesos nga 2025 OVP budget. Sumala ni VP Sara, dahong tabang unta ang gitanggal nga budget sa pagbarayon sa ilang mga programa ug proyekto tungod walay did-an nga kliyente ang OVP nga modangop sa ilang opisina aron mangayo og tabang labi na sa medical o burial assistance. Sara, na matud pa sa 200 contract of service personnel ang posibleng dili na ma-renew o galing magsarado ang mga satellite offices tungod sa kaubos sa budget sa OVP sa tuig 2025. Sara. Daghang salamat, Argil Relator. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Supervisor sa usa ka manpower agency napalgam patay sulod sa comfort room sa iyang girentahang apartment sa General Santos City. Ang maong biktima dunay samad dinunggaban sa lawas ug nakatape ang baba. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nakakulob ug naligo na sa kaugalingong dugo kining 39 anyos nga lalaki sa comfort room sa iyang girentahang apartment sa barangay Dadyangas East, General Santos City pasado alas 2 sa hapon adlawng Miyerkules. Doon na matudpag kini mga sama dinunggaban sa lawas ug nakatape sab ang baba ni ini. Gilayon kining gidala sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival. Ang biktima, supervisor sa usa ka manpower agency ug residente sa barangay Conel. Nasayran nga first floor sa mong apartment, gihimo sab nga opisina sa biktima. Kauban ang laing duha ka mga empleyado. Sumala sa duha ka empleyado nga nanggawas sila niadtong tungura aron maniudto og nabilin ang biktima. Pagbalik kuno nila, napalgan na lang nila kining patay. As of now lang, alam natin na may POI tayong dalawang suspects na nakunan CCTV pero wala pa tayong clear image of them because they are wearing mask, jackets, and bull cap. Posibleng personal grudge ang hinungdan sa pagpatay sa mong biktima, sumala sa kapulisan. Personal grudge kasi as we consider and makita natin dun sa crime scene, no, medyo brutal talaga. Makita mong
may galit talaga. May galit yung pag-execute ng krimen. Dagan pang anggulo nga ginalantaw ang kapulisan. Sa pagnanakaw naman, hindi rin namin pwedeng ma-consider yung robbery as a motive, sir. Kasi although may nawalang cellphone, kaya kinuha yung cellphone is baka merong tinatago doon sa cellphone na yun. Ustisya karon ang panawagan sa kabanay sa biktima. Manawagan unta ko sa naghimo ani sa karumaldumal nga krimen na unta makonsensya ka sa imong gihimo, unta mo surrender na ka. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gikabalakan sa mga residente ug pipila ka LGU officials sa probinsya sa Maguindanao ang pagpamatay tungod sa land dispute. Sumala sa kapulisan kinitali sa mga grupo sa MILF. Nanawagan sab sila nga ipadayon ang decommissioning sa MILF combatants. Ari ang report ni John D. Esteban. Wala na napugna ni Ira, dili niya tinuod nga ngalan. Ang pagtulo sa iyang luha dihang iyang gisaysay, ang kalisod sa pagbuhi sa iyang 12 ka anak. Sa yumanggod na byuda si Ira, namatay ang iyahang bana human giatake sa armadong grupo ang ilahang lugar sa probinsya sa Maguindanao del Sur tungod sa pagpagilog ug luna. Baganggambi mga mata na rin dani rin pagkasya sa papagtagan. Binibigyan din ng lola nila pero minsan hindi rin nagkakasya. Usa lang ang bana ni Ira sa mga biktima sa gera tungod sa land dispute sa naaswing nga probinsya. Niadtong Oktubre 30 lang, niabot sa 11 ang namatay sa gera sa Pagalungan. Kini ang pinakadaghan nga natala sukad 2019. Involved natin dito na mga grupo is parehong members ng MILF base command. May mga interventions na si PNP, si AFP, of course, in coordination sa ating MILF leadership para mais natin yung tension doon. Tungod niini, nabalaka ang mga lokal nga opisyal sa probinsya sa posibilidad nga mugrabe ang tensyon tali armadong grupo. Kung may alam pa kami dyan na kung mga rido na hindi nagkakaintindihan, inaayos na kagad yun ng LGU. No? Naayos na para at least maiwasan na yung malaking gulo kung sakali man. Kung mamahimo unta daw nga tutukan ang decommissioning o ang pagdisarma sa mga MILF combatant. Nagkaroon ng decommissioning pero hindi ito natutuloy-tuloy. National government invested more or less nasa 500 billion na hanggang 2025. Tapos ganito pa rin yung magiging situation. Daan ang giingon ni BARM Chief Minister ug MILF Chair Ahud Ibrahim sa nakalabang bulan, nagpadayon daw ang ilahang decommissioning sa MILF combatants pero daghan pa man daw kinahanglan ikonsidera. We are already in last phase kasi ang i-decommission natin na combatant is 40,000. Mayroon ng almost 30,000 already decommission. Kasi kasama dyan yung mga amnesty, marami yun. So we're hoping na by siguro mga 2026 or 2025, mag-complete na namin. Mupasamot daw sa kasamok ang managlahing desisyon sa mga lider kalabot sa BARM parliamentary elections. Ning bag-o lang, giduso sa Senado ang planong pagsibog sa mong eleksyon sa 2026. Apan si BARM Chief Minister Ibrahim miapila pinaagi sa usa ka resolusyon nga ipahagayon kini subay sa daan nga schedule niini sa 2025. So which is which? Ano ba talaga ang stand nila? Yung ganitong mga senaryo sa taas, bababayan bababayan sa ground. So patuloy na magiging magulo. Dapat magkaroon na ng midterm review para makita kung ano na yung natapos ng BARM government. John D. Esteban. 1 Mindanao. Naalarma ang Davao City Water District on DCWD sa sagunsong insidente sa pagpangawat ug metrohan sa tubig sa syudad. Tungod niini gipaalerto sa DCWD ang mga konsumante batok sa mga kawatan ug water meter. Sumala ni Giovanna Duhay Lungsod ang tigpamaba sa DCWD gikan Enero hangtod Oktubre ning tuiga moabot na sa 8 ka mga insidente sa pagpangawat ug metrohan sa tubig ang ilang natala. Sa karon nakaalerto nasab ang DCWD batok sa mga kawatan ug metro ilabi na nga padulong na ang bulan sa Disyembre. Pipila ka mga butika ug medicine distributor ang namaligya og mga tambal nga wala misunod sa suggested retail price kun SRP sa gihimong inspeksyon sa Cagayan de Oro City Price Coordinating Council, Department of Health ug Food and Drugs Administration.
Usa ka surprise inspection ang gihimo sa Cagayan de Oro City Price Coordinating Council o CPCC, Department of Health ug Food and Drugs Administration sa mga butika sa Cagayan de Oro City. Kini aron masiguro nga anaa sa saktong presyo ug kalidad ang mga tambal nga mapalit sa publiko. Sa unom ka mga butika ug usa ka medicine distributor nga ilang gisuroy, duha niini ang wala nakasubay sa suggested retail price kun SRP sa tambal nga gitakda sa Food and Drugs Administration kun FDA. Dali silang giisyuhan og notice aron ipatubag kung ano dili sila angay silutan. Hinuon pagpasabot sa CPCC nga dili sila anti-business, inay pro-regulation. Busa hangyo nila sa mga butika nga sundon ang SRP sa tambal aron malikay sa reklamong profiteering. Misa kakaron og halos piso per kilowatt hour ang singil sa kuryente sa Davao City ug pipila ka lugar sa Davao del Norte karong bulan sa Nobyembre. Sa payag sa Davao Light and Power Company kon DLPC, gikan sa 8 pesos ug 45 centavos matag kilowatt hour nga singil sa kuryente sa bulan sa Oktubre, karong bulan sa Nobyembre anaa sa kapin 9 pesos ug 11 centavos matag kilowatt hour. Bot pasabot moabot sa kapin 66 centavos matag kilowatt hour o anaa sa 132 pesos ug 52 centavos ang pagsaka sa singil sa kuryente sa 200 kilowatt hour nga konsumo. Sumala sa DLPC nga epekto kuno kini sa pagsaka sa presyo sa power supply gikan sa Philippine Wholesale Electricity Spot Market kon WASEM. Gipasabot sa DLPC nga nagausab-usab ang singil sa kuryente matag bulan. Busag giabisuhan ang publiko nga mahimong wais sa paggamit og kuryente. Duha ka mga POMCVET o mas giila nga musang ang gibuhian pagbalik sa DNR-12 sa Kalasangan sa Kabakan, Cotabato human kini ma-rescue. Ana matud pa sa maayong kahimtang ang duha ka POMCVETs o musang una kini gibuhian pagbalik sa Kalasangan sa Barangay Pisan, Kabakan, Cotabato ni adtong November 8. Matud sa DNR-12 na rescue sa mga residente sa mga lugar ang duha ka hayop mag-unom ka bulan na ang milabay. Ang usa matud pa niini dunay samad sa tiil ug mata. Hinuon gilain kining gitambalan sa usa ka rescue center ug sa Municipal Veterinarian sa Kabakan. Dugang sa DNR nga ang mga susamang hayop na miligro na nga mahurot kuno galing pasagdan ang paghanting niini. Busa paday nga nanawagan ang buhatan nga protektahan ang maong mananap bisan pa man nalakip kini sa least concern sa International Union for Conservation of Nature Red List kon IUCN. Nagpahigayon og panagpulong ang Cagayan de Oro City Price Coordinating Council uban ang Department of Trade and Industry uban ang rice retailers o vendors sa Cogon ug Carmen Market sa syudad aron hisgutan ang pagpatuman sa ubos nga presyo sa pagpamaligya og bugas. Kini man dunay imported nga bugas nga gitagana nga ubos ang pangayo sa vendor sa presyo gikan sa supplier. Ani report ni Cyril Chavez. Gipulong sa mga personahe sa City Price Coordinating Council o CPCC uban sa Department of Trade and Industry kun DTI ang mga rice retailers o vendors sa kamerkaduhan sa Cogon ug Carmen sa Cagayan de Oro City. Tumong sa mga panagpulong nga mahisgutan ang pagpatuman sa Executive Order No. 62 sa National Government nga milaraw sa pag-ubos sa taripa sa mga imported nga bugas nga moepekto usab sa ubos nga presyuhan sa bugas sa kamerkaduhan. Sigon ni Attorney Edgardo Uy, kinsa co-chair sa CPCC, nga malipayon sila sanglit nasabtan sa mga retailer o vendor ang mando ug ipatuman matud pa nila kini. Ang tinguha lugar yun nga katong reduction sa bugas sa presyo kinahanglan nga moabot yun dito sa consumer katong pumapalit. Ay lisod kung ibaligya sa importer o barato dito sa mga retailer o niya ang retailer ilang paginansiya na dako. Dugang sa opisyal nga tungod sa mong kamanduan, mamahimo na nga makapalit ang mga konsumante og bugas gikan sa 39 pesos hantod sa 49 pesos matag kilo sa panahon nga moabot na ang supply sa mong imported nga bugas. Alang kang Franklin Dagkuta, kinsa presidente sa Cogon Rice Retailers, abli sila sa mong mando sa gobyerno tungod nakasabot sab sila nga kinahanglan sa mga konsumante ang barato ug dekalidad nga bugas. Apan aduna sab kunoy kabalaka ang mga mamaligya ay kung pananglitan mo balibad na ilang supplier gikan sa Myanmar o Pakistan kay mao manghana nga bugas karon ang ilang ibaligya og barato. Kung mobalibad karon unsa ka ang resulta? Ang tubag sa LGU, ang ilang ibaligya nga barato kadto ra sang gipalit nila barato. Kung nakapalit sila o mahal,
of course, di ba po na lugar, di ba sila maingnan nga pagpalkansi ka mo. So katong nagibalit nila barato niya itong importer nga nagpahigayon lugar nini nga programa, moro sa ibaligan nila barato. Karong simanaha gilauman nga maapod ang maong baratong imported nga bugas sa kamerkaduhan. Busa lauman ang dugang bugas nga mapilian nga ubos ang presyo. Ginaplansya pasab sa LGU ang paglibot suroy sa uban pang retailer sa syudad aron mapahimangnuan sila sa nasangpit nga executive order nga gamando sa presyo sa bugas. Kauban si Makoy Sempron, Cyril Chavez, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Duha ka bagyo nga naasulod sa Philippine Area of Responsibility nga mao ang bagyong Ophel ug Pipito ang makaapekto sa panahon sa nasod ug gibantayan sa Pag-asa. Sa 11 a.m. bulletin sa Pag-asa para sa bagyong Ophel, signal number 2 na sa Batanes, samtang signal number 1 sa northern portion sa Cagayan, Babuyan Islands, northern portion sa Apayao ug northern portion sa Ilocos Norte. Sumala sa Pag-asa, mugawas kadali sa par ang bagyong Ophel apan mubalik pagsulod padulong sa southern Taiwan. Magpabilin kini sa par hangtod mohinay ug mahimo na lamang low pressure area sa mosunod nga adlaw. Samtang ang bagyong Pipito misamot kakusog samtang nagkaduol sa kayutaan. Gani signal number 2 na ang eastern portion sa northern Samar ug northern portion sa eastern Samar. Sa forecast sa Pag-asa, posibleng maglandfall sa Catanduanes ugma sa gabii o kadlawon sa Domingo. Sa Mindanao, sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa Sulu, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Barm, Davao Region nga epekto sa localized thunderstorms. Nagpagula ang Mines and Geosciences Bureau kon MGB Region 11 ug bag-ong listahan sa mga lugar sa Davao Region nga gikonsiderang taas og risgo sa pagdahili sa yuta ug pagbaha. Sa impormasyon gikan sa MGB 11, lakip sa maong mga lugar ang Davao de Oro, partikular ang Doña Alicia sa Mabini ug Golden Valley Maraot. Sa Mako, Barangay New Leyte ug Teresa. Sa Maragusan, lakip ang Maragusan Poblasyon, Bagong Silang, Bahi, Cambagang, Coronobe, Katipunan, Lahi, Langgawisan, Mabugnaw, Magkagong, Mahayahay, Mapawa, Mauswagon, New Albay, New Katipunan, New Manay, New Panay, Palok, Pamintaran, Parasanon, Talian, Tigbaw ug Tupas. Sa New Bataan, lakip ang Andap, Manurigaw ug Tandawan ug Barangay Araibo sa Pantukan. Sa Davao del Sur, lakip ang Alegre, Alta Vista, Managa sa Bansalan, Rizal, Kapatagan sa Digos City, Barangay Sibulan sa Santa Cruz, Davao del Sur ug Mount Apo National Park nga sakop sa Davao City. Hugot nga gipaymangnuan sa otoridad ang mga residente sa maong mga lugar nga mag-igmat sa taas nga peligro sa pagdahili sa yuta ug pagbaha. Ilabi na kung makasinati og mga pag-ulan nga nagsugod na ni adtong Nobyembre 12 ug gipaabot nga bulungtad sa Domingo, November 17. Aprobado na sa Davao City Council ang car-free ordinance alang sa Davao City Coastal Road. Ano ang report ni John D. Esteban? Aprobado na sa Davao City Council ang car-free ordinance. Sa mga ordinansa, mamahimong libre sa sakyanan ang dakong bahin sa Davao City Coastal Road. Gikan crossing Bagua Playa, paingon crossing Tulip Drive. Kay siradaan kini kada Domingo, sugod alas 4 sa buntag hangtod alas 8 sa buntag. Ang implementasyon magsugod karong November 30. Okay raman kay ang oras, di man pa yung taas kay oras. Pila naman to cars ang gihatag sa ilaha. Okay rin na ma'am, ang exercise. Sige, mabanggaan sila ma'am. Ito kay okay lang po. Para? Kay, kuhan mo po na, 4 hours na mga Ang maong ordinansa, kabahin sa physical fitness program sa Davao City Sports Development Division. Dinhi mahatagan ang katawhan ug panahon ug espasyo alang sa recreational activity sama sa jogging, cycling ug uban pa. Nalipay ang environmental group nga IDIS o Interfacing Development Interventions for Sustainability sa pag-aproba sa maong ordinansa. Nakatakdang magbuntar og mga traffic advisory ang Davao City Transport and Traffic Management Office aron magiyahan ang mga motorista. Kauban, si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban, One Mindanao.
Light the World Giving Machine o Vendo Machine nga mamahimong makadonar sa pipila ka mga charity group ang gimuntar sa usa ka mall sa Davao City. Gilusad kini sa pagpanguna sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ang Light the World Giving Machine. Usa kini ka vendo machine nga tinguha nga mapaingon sa pipila ka mga charity groups ang makolektang donasyon. Sumala pa ni Elder Michael Strong sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints nga kini ang labing unang giving machine nga gimuntar sa Davao City ug sa isla sa Mindanao. Mga kapuso, 40 ka adlaw na lang una ang Pasko. Mo kato maling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulihing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.